Hello guys, good morning. So welcome back to my YouTube channel. This is Autoboyson. So mayroon tayong ginagawa dito na Honda Fit. Ang issue, nagbabawas ng tubig pero hindi nag-overheat. So ano ba yung kailangan i-check dito guys? So unang-una guys ay videohan muna natin yung mga sulok-sulukan. Kung mayroon tayong nakitang mga kakaiba, mga modification. So unang i-check ninyo guys ay itong radiator cap. So kailangan yung radiator cap na yan ay functionable. So yung guma malambot at dapat tama yung heat capacity ng valve na yan. Tapos check nyo rin kung yung reservoir nya baka may leak. So check nyo yan, baka dyan na nagbabawas dahil may leak. So ito guys, yung valve na to kailangan functionable para pagka over temperature na siya ay ililipat niya doon sa reservoir. So pagka huminto naman yung sasakyan ay hihigupin niya uli yun patungo dun sa radiator. So i-check nyo rin yung auxiliary fan kung gumagana guys, dahil nagkukos din yan ng overheating yung mga auxiliary fan natin, at saka yung hoses natin dyan sa baba, sa lower hose ng radiator. Check natin yan, baka maya malambot na rin yan at hindi na makahold ng init. So tataas yung temperatura, mag high pressure, high temp, isusukan niya doon sa reservoir cap. At itong ating condenser, check natin kung barado yan na walang pumapasok na hangin, at yung radiator assembly. So yan yung i-check natin guys, kung ano yung ano. So ngayon guys, magtayo ng thermostat valve. So nasa baba ng ano na yan guys, hose na yan ang thermostat valve. So papalitan natin yan, at saka yung temperature sensor nya. Kasi pagka ang thermostat valve guys ay hindi accurate yung opening at closing, natural doon niya isusuka yan sa radiator. At pag kumulo yan, isusuka naman ng radiator patungo dun sa reservoir. Pagdating sa reservoir ay susuka naman ng reservoir. So ngayon guys, ito yung ipapalit natin. Yan, nakabili na tayo. Fast forward, temperature sensor nya. Tapos ito, thermostat valve, papalitan din natin yan. So halos magkatabi lang yan sila guys, sa isang housing. Thermostat valve at saka temperature sensor. So kailangan iparehas doon sa luma. So yan yung bago na temperature sensor. Tapos may papalit din tayo or additional natin na auxiliary fan, dahil nga barado yung pins ng condenser. Kahit bago yung radiator, mahina pa rin yung hangin na papasok doon. So kailangan ng katulong. So ngayon guys, natanggal na natin. So fast forward tayo, kitang kita na natin yung housing ng thermostat at sensor. Tapos itong pipe na to, lilinisan din natin yan para hindi siya mag leakage. Pag nag leakage yan, natural mag high pressure. So lilinisan natin yan, lilihain, kakayaw rin ng kutsilyo para matanggal yung kalawang. So yun guys. So fast forward tayo ulit nyan, at tatanggalin na natin yung housing nya. So 4 na tornilyo lang yan guys ang tatanggalin natin. So may mga sign na rin guys ng leakage. Hindi man siya malakas, pero may sign na siya ng leakage. So hindi kasi natin napapansin yan na maglalabas siya talaga ng patak or tulo sa ilalim ng makina, kundi doon lang nag-evaporate sa makina. So yan yung luma guys. So stock up na yung guma.
hindi na rin na bumubukas yung ano niya, valve niya. So yan yung papalitan natin. So kung makikita ninyo guys ay tabingin na yung guma niya, unat na, at dito sa sensor kita nyo naman na kinalaw. Linisan natin yan guys para accurate yung reading na binato niya doon sa auxiliary pan at doon sa radiator pan at pati na rin doon sa computer. So yun yung ano natin papalitan. So ito guys, linisan ninyo na maigi para malinis siya at hindi magkalawang uli. So sundan nyo lang yung video guys. At ito na guys, fast forward tayo. Tapos na natin na ikabit. So hindi na natin na ipakita sa inyo yung pagkabit para hindi na humaba ang video. Ito yung ginawa natin. So una guys, pagka pinaandar natin noon, wala tayong video sa una, lumalabas yung sign na kulay blue. Magmi-maintain muna yan siya ng 20 seconds or minsan talaga 1 minuto bago matanggal. So ngayon wala na yung temperature sign niya na alis na at wala na siyang error doon sa cooling system niya. So dapat dyan nakalagay yung temperature sensor na icon. So ngayon wala na, at pati check engine wala na. So yun lang guys. Ang concern nito guys ay nagbabawas ng tubig pero hindi nag-overheat. So nagbabawas siya dahil tinatapon niya doon sa reservoir. Gawa ng ang thermostat valve ay busted na, at ang temperature sensor din ay hindi na accurate yung reading. So pagdating naman sa radiator cap, ganun rin, matigas na yung guma ng radiator cap. So normally isusukan niya talaga doon sa reservoir. So yun yung ano, pero hindi siya nag-overheating dahil gumagana naman yung auxiliary pan. So mahina nga lang, kaya nilagyan natin ng another auxiliary pan. So yun lang guys, sana nakatulong to sa inyo. This is Autoboyson. Naway suportahan nyo ang aking YouTube channel. Don't forget to like, share, subscribe, at pakipalo na rin ang page natin, Ubic Works TV at Autoboyson. So God bless you all guys. Sa susunod na video, abangan nyo na lang guys. Make